Magkakabit naman tayo ng battery sa Honda Civic. So yan guys, tara samahan niyo ulit ako. Let's go. Welcome back to my channel, Battery PH. Ngayong araw magkakabit ulit tayo ng battery sa Honda Civic naman guys. So malapit lang naman dito yan sa lugar namin. Dito nga pala ako sa Cabiao, Nueva Ecija. Sa mga nagtatanong guys, dito located ang shop ko. Hanapin nyo lang Enteng Battery. Kapag ka medyo malapit lang naman, pwede pre-delivery guys. Pero pag medyo malayo, hindi nakakayanin. Kagaya nung isang araw, may tumawag sa akin, taga Pasig pa, ang layo. Taga Manila. Yung iba, taga Cavite. Malayo na rin pala guys yung nararating ng mga vlog natin. So kapag bibili kayo ng battery, mas maganda yung mas malapit na sa lugar nyo para kapag ka magke-claim kayo ng warranty, malapit lang din. Kanina tiningnan ko muna kung lobat talaga yung battery. Kasi baka mamaya hindi naman battery problema. So makikakabit ko yung battery. Tapos hindi rin siya aandar. So yun, na make sure ko na sira talaga yung battery. Kasi hindi man lang umilaw yung tester. Kumbaga drain na drain talaga yung battery. Ngayon gamit kong tools dito, yung T-wrench na size 10mm. So ayan guys, madali lang naman siyang tanggalin. Yung lumang battery ni sir na to, NS60 na Motolite Golden. So tinanong ko siya kung gano'n nakatagal. Sabi niya naka 2 years na din daw mahigit. So feeling ko gamit na gamit yung sasakyan na to guys Yung sasakyan na to, Honda Civic na RS, maporma. Ito yung modelo guys So ayan guys, so first time ko lang magkabit ng battery dito sa Honda Civic na ganito. NS60 lang yung battery niya. Mas maganda sana kung nilakihan na kasi baka more on electronics na din tong Honda Civic na to. Ginawa na sana nilang DIN 66 yung special type battery. Pero kung i-upgrade kasi ng battery to, palagay ko hindi kakasya. So dapat ginawa nila yung design talaga ng battery yung mas malaki na. Mas maluwag yung battery tray para kumasya. So ayun, bakit ba tayo nakikialam, yun yung gusto ng Honda. Hehe. Ayan guys, nabunot ko na yung battery. So isasalpa ko na yung bagong battery ni sir. Ayan Ang binili sa akin ni sir, Motolite Gold rin na NS60. 21 months ang warranty nito guys. Tapos ang presyo sa akin nito 5.8. Tapos tinrade in na niya yung lumang battery, less 300 kasi yun. Bali yung total na binayaran sa akin 5.5. Hindi na rin tumawad si sir, so yun ay binayaran niya. Tapos sa GCash na lang niya binayaran, cashless. Medyo mayaman si sir guys. Ikaw ba naman, naka Honda Civic RS, diba? Siya nga pala guys, magkakaiba po yung presyohan ng battery, depende sa location. Maaaring sa iba mas mahal, maaaring sa akin mas mura. Usually sa Manila, Cavite, mas mahal po dyan Shoutout nga pala sa mga kagaya kong may battery shop dyan. Alam ko maraming nanonood dito na mga may battery shop din, pero hindi naman sila nagko-comment. Kung baga mga silent viewers sila. So shoutout sa inyo guys, maraming salamat sa panonood. So ito guys, kinakabit ko na yung lock. Tapos ayan medyo nahihirapan ako dito guys, yumuko. Ang baba kasi ng Honda Civic RS na to. Yung balakang ko kasi guys medyo masakit. Siguro nung last time na kumuha kami ng battery, namali ako ng pagyuko-yuko, kaya ayun, sumakit balakang ko. Tsaka mabigat kasi yung tubig ng battery pagka binubuhat ko. Dapat may katulong. Pero ngayon naman, habang nag-e-edit ako ng video na to, okay naman na maayos naman na yung balakang ko guys. Hindi na masakit. So ayan, ikabit ko na guys. Hihigpitan ko na lang. Medyo mahirap kasing hanapin yung hook nung sa ilalim Kailangan kasi guys naka-hook yung pinakalock niya sa ilalim para malak yung battery. Ayan kaya sinisilip kong mabuti. Kailangan nakalock yan kasi pagka hindi nakasulot dun sa pinaka-hook niya, gagalaw-galaw yung battery na yan. So hindi maganda pagka gumagalaw-galaw yung battery. Kaya kailangan maayos yung pagkakakabit natin. Ang nangyari daw pala dito, kagabi daw pinarada lang ito, so magdamag yon. Tapos ngayong hapon, nung paandar rin na sana, ayaw nang mag-start. Kahit nga yung mga pintuan ayaw nang mabukas ng remote. Kapag nire-remote niya, ayaw bumukas.
So kanina nga tiningnan natin yung battery, drain na drain siya. Yung battery tester ko hindi man lang umilaw guys eh. So walang karga to. Naisip ko baka nalobat lang yung battery dahil nga nung pinarada niya magdamag, baka ako na drain lang yung battery. So mamaya check ko yung battery para baka kasi buo yung battery o baka nalobat lang ganon dahil sa magdamag na may naiwanang nakabukas. So tara guys, check natin mamaya yung battery, ipapakita ko po sa inyo. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ako po ay gumagawa ng video content tungkol sa battery ng sasakyan. Mag-subscribe ka na para nang sa ganon updated ka kapag nag-upload ako ng bagong video. So ito guys, medyo matagal kong kinakabit yung lock ng battery na to. Ang hirap kasing itapat-tapat dun sa butas talaga, dun sa hook. Hindi siya kagaya nung sa mga Vios, sa mga Honda City. Ito kasi iba yung lock, nakatagilid eh. So ayan guys, madadali ko rin yan, konting tiis lang, konting tiyaga lang. Ayun, nadali ko na. Ayan guys, oh, tinutornilyo ko na. Ayan, kamay lang muna para hindi bumitaw. Pag mahigpit na siya, tsaka nating totally higpitan. So ayan na. Ito nga palang Honda ni sir, nung kinabit ko yung battery, hindi na ako gumamit ng yung backup power. Kumbaga tanggal kabit na lang yung ginawa ko dito. So wala namang naging problema nung umandar. So hindi naman nag-reset. Tapos ayan guys, minake sure ko lang na mahigpit yung battery. Ayan, sinilip ko kung nakakawit talaga. So ayun, nakakawit talaga, mahigpit na yung battery. Kaya sabi ko kay sir, try nang paandarin yung sasakyan para malaman natin kung aandar. Nagkakarga naman to. So ayun guys, nagkakarga naman yung battery. Kapag ka binoltage nyo kasi yan, dapat nasa 14 volts habang umaandar. So kanina hindi naman masyadong nakita sa video, maliwanag kasi yung battery tester. Tsaka hindi ko na masyadong napansin. Ay, lumang battery. So ito guys yung battery ni sir na pinagpalitan, na akala ko buo pa. Papakita ko sa inyo guys oh. Hindi man lang iilaw yung tester na ito. So ayan, kabit natin sa negative tsaka positive. So ayan, ayaw umilaw. Ayun, kumukurap-kurap lang. Ang niisip ko dito, drain na drain lang yung battery. So medyo hapon na kasi, kaya hindi ko na pinakailaman yung battery na to. So nung kinabukasan, dinouble check ko yung battery. Ngayon nalaman ko sira na talaga yung battery. May itim na kasi tubig niya sa loob. Tapos yung mga gilid ng battery medyo bloated na, alon-alon na rin. Palagay ko madalas gamitin talaga yung sasakyan. So ayun lang guys, maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nakatulong. Palike na rin ako guys ng video na to para alam ni YouTube na maganda yung content natin. Yun lang guys, maraming salamat po. God bless.